Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay Mantahan at tayo ay maghahanap ng customer. Mayroon sana akong home service kanina, yun nga lang ay hindi ko ibinidyo sa kadahilanan na pagsaksak ko sa electric pan mga kabutingting ay umandar. Hindi naman ako binantayan ng may-ari, ngunit ayaw ko mandaya. So sinabi ko sa kanila na umaandar pa yung electric pan at saka washing machine naman na twin tub. Nagpalit lang ako ng hose at ito yung aking buena mano kanina. So ito yung pinalitan ko ng hose. Ito ay Sharp na twin tub at ito naman yung stand pan na standard ang brand. Pagsaksak ko ay umandar. Nagbablog ko sana kaso umandar kaya hindi ko na lang na-vlog. So balik tayo dito sa paghahanap ng customer mga kabutingting. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung pwede mga kabutingting ay wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. At habang tayo ay naghanap ng customer mga kabutingting, yan, mega love shout out sa lahat ng aking mga silent viewers at organic viewers. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay or suporta sa aking munting channel. At sana ay wag po kayong magsawa sa aking mga upload na video na pabalik-balik. So yan, shoutout muna tayo mga kabutingting. Yan, mega love shoutout kay Sir Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato ng Pasig City, Roy ng Pasig City, Claudemir Santos ng Pasig City, Willie Canlas ng Palateo Pasig City, Edgardo Dato Jr. Talavera ng Bataan, John Santiano ng Quezon City, Igay Ilopri ng Quezon City, Rendo Isidro ng Marikina City, Joey Dulce ng Taytay Rizal at sa kanyang butihing asawa na si Ma'am Josephine Dulce at sa kanilang anak na si G. Dulce ng Taytay Rizal. Yan, mega love shoutout sa Dulce family ng Taytay Rizal. At mega love shoutout din kay Sir Gani Pitilia ng North Caloocan, Saldibertis Mabilangan ng Caloocan, Darmin, Mr. Alba, Realidad Miao, Yek Vlogs, Rodel Espirito, Robert Mandap ng Caloocan, Roel Ambas ng Batasan, Quezon City, Charlie Cantar ng Tansa, Cavite, Joe Ryan Santos, Edelberto Espidelion, John Diamante, Bitong Madridejos or Disney Madridejos, Randy Trinidad ng Dumingag, Sambuanga del Sur, Ferdinand Lupis at sa kanyang butihing asawa na si Ma'am Maribik Abadilla at sa kanilang dalawang anak na si Liam Oxy Lupis, Yanjik Lupis. Yan, mega love shoutout sa Lupis family. At mega love shoutout din kay Sir Tony Cabus ng Indang, Cavite, Ray Francisco ng Sison, Pangasinan, Wilmore Dichoso ng Bicol, Sorsogon, Alex Parone ng Camarines Sur, Manny Cabadin ng Parañaque City, Edgar Macam, Enrique Bungaes, Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City, Danilo Mulano ng Pasig City, Danilo Cruz, Bin Cabatas ng Dasmariñas, Cavite, Francis Milorin ng Sorosoro, Maasin City, Teodoro Kaingkoy ng Maasin City, Joel Rins Baleros ng Guadalupe, Maasin City, Donato Matias ng Malibay, Pasay City, Roberto Tebaharis ng Pasay City, Papa Pids ng Antipolo City, Jeffrey Castro, Janjan Labnutin ng Pandi, Bulacan, Anisito Quintao, Mandaluyong, Metro Manila, RC Jimenez ng Alicia, Bohol, Ariel Labasan ng Nueva Ecija, Benji Salin, Dulcissimo Montesor, Freddy Pitero ng Rosario, La Union, Ventura Sabiliano, Jumid Dumalag ng Quezon City, Eli Abadilla ng San Pedro, Laguna, Rolando Pacabis ng Ormoc City, Rolando Gumangan, Rolando Gibara, Rolando Nueva, Jomare Espinosa, Heidi Aquito, G. Montañez, Roberto Mendoza ng Marikina City, Amador Villas ng North Caloocan, partneron at sa kanyang asawa na si Ma'am Janet Mabuhay Mamatid, Cabuyao, Laguna, Arturo Bourbon, Manuel Barbastro, Noel Escandor, Jeffrey De La Torre ng Palawan, PPC, Virgilio Argote, Ramilo Bernardo, Joseph Dasilio ng Cainta, Rizal, Jesus Billy Parohinog, JC Garcia ng San Marcelino, Zambales, Boy Di Guzman ng Calbayog City, Emmanuel Siungco, Sir Chris Legitimas, Romel Di Guzman, Luciano Salubre, Cesar Repair, Mr. Carl Soriano, Eugenio Fernandez, Bien Junior Larcada, Wilson Flores ng Auckland, New Zealand, Carlo Maduro,
Silver Pearl, Ele Bilutindos, Dante Burcos, Marlon Castillo, Domingo Francisco at sa kanyang anak na si Jobs Francisco, Alfonso Puntod ng Bilibiran Binangunan Rizal, James Lapgawan ng La Trinidad Benguet, Dominador Rumamban, Cesar Plestado, Dodds Navares ng Cagayan de Oro City, Rolando Panaligan ng Dasmariñas Cavite, Virgil de los Santos, Judim Katadihan, Felipe Montimon, Lecon Rinan, General Trias ng Cavite, Edgar Abilia, Antonio Bonete ng Hamindan Capiz, Rolando Credo, Joey Lim, Alejandro Asoy, Efren Condino, Birato Kunda, Anisito Endirio, Balbiran, Ronald ng Surigao, Louis Torres ng Ligtong Tres ng Rosario Cavite, Rodolph Cantor, Bon RG Naparete, Efren de la Cruz, Loreline Cabanilis ng Pampanga, Bernardo Castro ng Santulan Pasig, Rolando Magro, Cesar Suson ng Barangay Bagtas Cavite, Demetrio de la Torre, Willie de Leon, Romeo Olip ng Cagayan Valley, Ogie Suson ng Tansa Cavite, Gerson Aparicio, Lito Escolar, Noel Pontilion, Tony Halipa, Arturo Bourbon, Nonoy Balis ng Tansa Cavite, Noel Medina, Pani Alvarez, Jewel Bell, Bisaya Tik, Carlos Dagundong, Ejiko, Dominic Waskin ng Malabon City, Joseph Lipata ng Pasig City, Jeremias A. Bahado, Dado Piquero, Rinaldo Porquillo Mabayag, Julito, Roldan Mendoza ng San Antonio Pascual, Batangas, Ando Ramos, Romel, Wilfredo Bulo, Carlos Inirlas ng Mohon Macrohon, Carl Pascual, Rinante Salvador, Joel Balbin, Bade de la Cruz, John Ray Costales, Rostom Palahudin, Jasper Hispano ng Apalit Pampanga, Albert Martin ng North Caloocan Bagumbong, As, Alan Kalumpang ng Bohol, Marlon Bautista Artik ng Batangas, Jojo Arcs, Falconeri Tanyedo, Adelberto Gabo, Romeo Galang, Francisco Taboso, Lili Molina, Reggie Versosa, Arnel Dalisay, Baltasar Jorpo ng Badyang Valencia, Bohol, Pangasinan Sibuy, Neil Mansi ng Binyan, Laguna, Tataking Abdulmar Subdivision, Barangay 167 North Caloocan City, Sanere or Mang Tobiro, Joseph Relucio, Benjamin Bustillos, Alvin Barnido, Carlito Senior Negro, John Luis Pakulaba ng Samar, Robin Adi Apabli ng Burungan City, Victorio Di Bastian, Rome Anasco, Roel Handog, King Sipin, Nardo Salazar, Rone Monte Milindres ng Pagadian City, Zamboanga del Sur, Prometheus Gloria ng Matalom, Red Dragon ng Lubao, Pampanga, Alejandro Aguilar, Ernesto Poblador, Mosquira, Bernard Asidera ng Hulo-Sulo, ni Kanyada ng Tala, Caloocan City, Richard ng Hinguog, Pedro Jr. Tokib, Ali Salwan, Noel de Guzman, X-Men, Permin Cruz ng San Jose del Monte, Bulacan, Norman Herona, Yoser Admin ng Buntok, Southern Lit, Jeffrey Milicio ng Pila, Laguna, MJ Pascual at kay Michelle Ibarra, Carding Repair ng Kamiling, Tarlac, Ramon Morcoso, Jamal ng Sabah, Malaysia, Annalyn Elwin Bacos ng Libagon, Southern Liti, Toto Bolivar at si John Cabs ng Inayawan, Cebu City, Angel De Iso, Edelberto Gabo, Bitong Cubias, Ini De La Rosa ng Pasig, Larry Navarro, Lorde Hilada ng Barangay Libot, Kalinog, Iloilo, Electric Pan Enthusiast from Malabon City, GC ng Agusan, Ricky Balira ng Maligaya, Caloocan City, Delio Argente, Nole Ulicia ng Laguna, San Pablo City, Dondon Torres ng Dumaguete, Ambrosio de Guzman, Bart ng Kamiling, Tarlac, Honesto Rodriguez. Yan, mega love shoutout sa lahat ng aking mga nabanggit. Sa mga hindi nabanggit, yan, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section, mga kabutingting, para sa sunod kong shoutout ay ma-shoutout din po kayo. At kung mayroon kayong katanungan, yan, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section. At yung mga kaibigan ko sa YT, yan, mega love shoutout sa inyong lahat. Medyo kapos tayo sa oras, kaya hindi kayo naisali sa pag-shoutout. Next time na lang. So, dito mga kabutingting ay nakahanap na ako ng customer. Yan, yung dito sa bahay na ito, yung sa harapan. Yan, at yan, pasok lang tayo dito dahil nagtawag sa akin yan. Ito yung may-ari. Mayroon daw siyang ipapagawang electric pan. Basta maghanap ng customer mga kabutingting, siguradong makakahanap ng customer. Kaya sipag lang at tiyaga. So yan mga kabutingting, ito na yung electric pan ni ma'am, yung dyan. So
Try natin itong gawin. Ito ay wall fan na ang brand ay MSA Home. Ito namang desk fan ay Eurotex. So ito daw ay hindi gumagana. So try natin itong isaksak. Yan. Yan yung ating extension. Nakahanda na. Saksak natin yung power cord. Tapos switch lang natin. Tapos yung isang kamay ko ay andito sa pinaka-motor niya. Yan, wala itong power. So para makita nyo na walang power, tester natin. Para hindi nyo iisipin na ako ay nag-invento lang. So basta matyaga mga kabutingting maghanap ng customer ay makakahanap talaga. Thank you Lord sa customer ko. Pero itong may-ari nito ay siyempre suki ko naman din. So power on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Tapos ayan ay naka number 3. Yan. So kunin lang natin yung power cord. Tingin, ayan wala tayong walang na reading. Lagay natin sa 1. Ayan, wala. Number 2, wala. Number 3, wala pa rin. So try natin itong gawin. Bagong-bago pa ito mga kabutingting. Kung sa baga pulang-pula pa hasang nito. Ayan. Ito ay ating tanggalin yung pangharap na screen. Ayan. Yan, napakalambot Ikutin lang natin. Aalugin lang natin. Walang alog. Tapos, okay, mayroon siyang space. Konti lang. So, okay naman yung space na yon kahit konti lang. So, didiretso tayo dito sa pinakamotor niya. So, ito ay ating tanggalin yung... Para yatang mayroong... wala pala. Tanggalin muna natin itong knob. Ayan. Tanggalin din natin yung tornilyo dito. Ayan. Mas maganda kita. Mas maganda pagkita yung ginagawa. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay Mantahan. Mga kabutingting. So napakabago nito at wala pang gumalaw. So tanggalin natin itong kapasitor. Ayan. Para hindi ma-disalign yung LC, baka mamaya ikakalapag, tanggalin muna natin para hindi ma-disalign. Ayan. Isa ka natin, ikutin natin. Napakalambot talaga. Ayan At walang alog. Dali lang. Para yatang walang alog to. Tanggalin na natin tong screen sa likod para malinisan natin. Kung sakaling gagana ito. So, hindi ko kabisado yung ganito. Hindi ko kabisado yung common nito. So ito ay ating babaklasin. Yan, tanggalin natin itong tornilyo dito sa switch box para matanggal natin kung anong kulay ang common nito dahil hindi ko to kabisado. Ayan. Tapos tingnan lang natin. May isa pang tornilyo. Meron pa? Sige ma'am, ilabas na gawin natin yan. Ayan, meron pa daw isa. So, common nito ay hindi ko pa mahanap kung anong common nito. Yan, kulay gray ang common nito mga kabutingting. Nabuksan na rin natin itong pinaka switch box nya. So, tester na rin natin. Malaman natin kung good ba yung kanyang power cord. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Yan, kitang-kita sa mata yung ating tester. So ito ay ating gaganyan lang yung isa. Tapos ano lang natin yung isang test probe dito. Yan, good. Dito sa kabila, lipat natin. Tusok naman natin dito sa kabilang. Ayan, good pa rin. So, ibig sabihin, good yung power cord. Pero dali lang. Tester na rin natin. Kasi minsan baka may problema yung switch box nya. Or itong kanyang switch box, itong rotary switch. So, tester natin. Ayan, wala. Saan ba? Ayan, wala talagang power ito. So, patayin natin. Tapos, balik lang muna natin ito. Yan. So, yung pagbalik nito, yung pagtornilyo dito, hindi ko na ipakita para hindi mahaba video natin. Ayan, natornilyo na natin. Ganun, naibalik na rin natin yung tornilyo dito. So, dahil nalaman na natin yung common nito,
Didiretso tayo dito sa ipinagbabawal na teknik. Mahilig talaga ako magganito mga kabuting-ting. So balatan lang natin ito. So ayan, balatan na natin. So natandaan nyo kanina na ang common nito ay kulay gray. So puputulin na natin. Pero kung hindi umandar, edi hanapin na lang natin kung ano yung sira. Basta ito talaga yung aking pamamaraan para mabilis. Mayroon talagang electric pan na kahit na lagi na tayong gumagawa mga kabuting-ting ay talaga namang nahihirapan tayo. Katulad ng aking dalawang upload na magkasunod kagabi at saka nung isang araw, nung isang gabi. So yan, nadugtungan na natin yung aking pinutol, kulay gray pa rin na wire. So ito ay aking lalagyan lang ng electrical tape dahil naubusan ako ng tube. So yan, lalagyan ko na siya ng electrical tape. So tali lang natin yan sa cable tie. Ayan, tali natin sa cable tie. Ayan, putulin lang natin. So dito tayo, steady lang natin yan. So kung nakikita nyo, dalawang kulay black na nakakabit dito sa kapasitor. So tayo ay manghuhula lang nito. Babalatan natin yung isang linya sa wire. Kung magkamali ay lipat na lang sa pagbalat sa kabila. Ayan. Okay na yan. Tapos balatan ko rin itong aking dinugtong doon. Ayan. Tapos pihitin ko lang dito sa number 1. Ayan, nakapihit na. Kaso ayan, ganyan para kita. So tingnan nyo na lang ito kung ito ba iikot. So saksak ko dito yung power cord. Tapos ito, kiskis ko lang dito sa binalatan ko. Ayan, umaandar na kaso ay pabaliktad ang kagwang. Mali. So ito ay dito natin ikakabit sa hindi ko pa binalatan. Ito ay lalagyan na lang natin ng electrical tape yan. So ayan, dito tayo magbabalat. Lipat natin dahil pabaliktad yung ikot. Kung sa baga nang hula lang naman kasi, nang hula lang naman ako eh. Suot ko muna ito dito. Ayan. Tapos ako saan nga ba 'yon? Kalimutan ko na. Ayan. Hindi ko alam kung nasaan ko ano. Nakakalito, kulay black kasi parehas. Ayan dito. Kaso parang mabagal na rin ito mga kabuting-ting. So, ayan, papakita ko sa inyo na medyo mabagal na ito. Ayan, testirin natin yung kapasitor. Ay bakit ba ang aking extension ang kinuha ko sa halip na tester? Kagwang talaga. Yan, select natin ito sa capacitance para mapakita ko sa inyo na ito ay medyo may kabagalan na. Ito ay 1.5 microfarad. So tignan natin kung ito ba ay 1.5 microfarad. Parang mabagal eh. Pakiramdam ko lang. Ayan o, 0.9 na lang. 0.916. So ibig sabihin ay sira na ito ang kapasitor na ito. So kaya siguro bumigay yung kanyang fuse dahil sira na yung kapasitor, bumagal. Iinit kasi yun. Pag uminit, ayun, pumutok yung thermal fuse. So wala nang power. So kuha muna ako ng kapasitor. So ayan, ito yung aking pamalit na kapasitor. Ayan o, 1.5 microfarad. Tapos itong tinanggal ko ay 1.5 microfarad rin. So parehas. So balatan ko lang ito. Ayan. Ako. Ayan. Tapos una lang natin itong ikabit dyan. Ito yung saktong ikot. Tapos kabit natin ito dito. Baan na natin. Ayan. Tapos pulupot natin. Kaya wag na natin hinangin. Pwede naman. Ayan. Tapos balatan natin ito. Tapos pupulupot naman natin ito dito. Ayan. Ayan na. Tapos lalagyan ko lang ito ng electrical tape ito. So hindi ko na ipakita. So ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. Pasensya na, hindi ko ipinakita. So okay na ito. Pero bubuksan ko itong motor mga kabuting-ting dahil itong kanyang yung kanyang shafting, konti lang yung nahihila. Parang sakal. So kailangan natin itong buksan para mabawasan natin ng spacer. So para mabuksan yan, kailangan lang natin tanggalin yung tornilyo sa swing arm. Tornilyo dito sa, ayan, itong tornilyo na ito, tsaka yung 4 na tornilyo sa pinakamotor nya. So hindi ko na rin ipakita yung pagtanggal nyan. So stipot lang muna kayo dyan mga kabuting-ting. So ayan, bali natanggal ko na lahat yung mga tornilyo na itinuro ko. So ito yung ating huhugutin lang. Ayan, napakaganda ng mga ano nito mga kabuting-ting.
Ayan yung shafting niya, napakaganda pa. Ganon din dito Yan, napakalinis. So, magbabawas lang tayo ng spacer. Ayan, itong kulay black. Sa likod ako nagbawas. Tapos kabit lang natin yan. Tapos napansin ko dito, tuyo-tuyo yung kanyang foam. Dito sa kabila, ayan, ganon din. Ayan tuyo-tuyo. So, maglalagay na rin tayo ng langis. Pero yung aking langis, wala nang tumulo ito kahapon. Ayan Ayan, wala na wala na. Ayan, konti, may tumulo, konti. So bumili na ako ng Singer. Hindi kasi ako mahilig sa kung anumang ibang ginagamit na langis. So ito yung aking ginagamit na langis. Minsan naman yung 4-in-1. Okay lang yun. At hindi ko to ginagamit. Nililipat ko dito dahil maiksi ito. Kaya nililipat ko. So ito yung butasan natin to. Yan. Tapos salin natin ito. Dahil wala nang tumagas kahapon. Swerte ko kahapon mga kabuting-ting. Yun nga lang hapon na ako nakauwi. Kaya na-upload ko yung upload ko kagabi ay gabi na. Kaya hindi ko na rin siya na-edit. Pero mas maganda yung hindi na-edit. Hindi ko sana i-upload yun dahil medyo sablay ako doon. Pero mas maganda na rin yung makikita nyo yung aking mga kamalian para maitatama nyo naman. Ayan, dapat talaga i-check lahat. So pwede na yan. Ayan, hindi kayo matututo kung hindi ko yung aking mga pagkakamali hindi ko i-upload. Kaya i-upload. Bahala nang manonood. So langisan na natin. Yan, yung foam lang dahil tuyo. Yan, pwede na yan. Tapos dito sa kabila. Yan. Tapos langisan na rin natin ito. Magkabilaan para swabing-swabe. Ito naman malambot. So, symbol natin. Ayan. Tapos, pasok natin ito dito. Ayan. Ayan. Tapos, tornilyo ko lang. Balik ko lang yung tornilyo, yung mga tinuro ko kanina. At hindi ko na ipakita yung pagbalik ng tornilyo dyan. So, ayan. Bali, nalagyan ko na ng tornilyo. Naitornilyo ko na rin yung capacitor. Ganon din ito. At yan, pati yan. At nilagyan ko na rin siya ng cable tie itong wire para hindi pangit tignan. So ito yung ating symbol. At yan kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka marahil ay nagtataka kayo kung bakit hindi ako naglalagay ng thermal fuse. Ako po talaga hindi naglalagay ng thermal fuse, mga kabuting-ting. Nasa inyo po kung ayan po ay inyong gagayahin tong aking pamamaraan. Umiiwas lang talaga ako sa back job. Dahil pagka naglalagay ako ng thermal fuse ay madalas ako nagbaback job. Kaya hindi na talaga ako naglalagay ng thermal fuse. So tornilyo lang natin ito. At nilinis ko na yung screen pati ilis So ayun ay isasalpak na lang natin. Ayan. Tapos lagay natin yung knob. Ayan. Tapos kabit na natin tong screen. Dahil malinis na ito. Dahil nilinis ko na. Ayan. Tapos lagyan natin ng guard lock. Para yatang maganit Ayan. Ito. Parang gumanit mga kabuting-ting. Ayun. Okay na. So, kabit na natin tong ilis Yan. Ipitan lang natin. Ayan. Ikutin lang natin. Ayan malambot. Balik na natin yung pangharap na screen. Ayan. Tapos testing natin. Saksak natin yung power cord. Yan, ikot yan dahil naka number 1 yan mga kabuting-ting. Ayan ikot ka agad. Ayan ay ating ilagay natin sa number 2. Nako. Ikot dahil hindi naka-steady. Ayan, number 2. Ilagay natin sa number 3. Ayaw, number 3 lalong bumilis. So okay na ito mga kabuting-ting. At dito tayo sa sunod sa Eurotex. Mamaya na yung isang wall pan nandun. 3 pala ito. Kala ko ay 2 lang. So hugutin lang natin ito. Tapos lagay lang muna natin yan dyan sa gilid. Ayan. Tapos tapon na natin ito mamaya sa basurahan. So diretso tayo dito. Ayan.
Tapos ayos ko lang yung aking tripod. Ayan, ayos ko na yung aking tripod. So ngayon, isasaksak naman natin itong power cord. Ayan, saksak natin. Ayan, tapos igaganyan lang natin. Ayan ay naka number 1, no? Ay, ito pala. Ayan, naka number 1 yan, mga kabutingting. Pero hindi siya gumagana. At walang ugong. Para yatang gumagalaw yung ilis eh. Yan, no? Gumagalaw yung ilis eh. At umuugong din. Akala ko wala. Wala yatang pakiramdam si Inting, kagwang na. So, tingnan natin yung ilis kung malambot ba ito. Or ano bang problema nito? Bakit mabagal umikot? So, tanggalin lang natin yung pangharap na screen. Ayan. Tapos, nako, yung kanyang ilis mga kabutingting. Ayan, ano bang nangyari nito? Nakaganyan yung ilis ito, yan. Kutin lang natin. Ayun, maganit. Yan, pero bagong-bago ito. Patawag daw si ma'am. Alam ko marami pa siyang mga ilis na yan, kaso ito taka malambot. Ayan, wala sigurong hangin ito. So, ikutin lang natin yung shafting. Nako, napakatigas yung shafting. So, baklasin natin ito dahil matigas yung shafting. Yan, may power ito mga kabutingting. So, ito yung aking ihiga lang. Tapos, ayos ko lang din yung aking tripod. Ayan. So, yan, ito yung ating baklasin mga kabutingting. Tanggalin lang natin ito. Tigas. Ayan. Kuha na tayo ng flat screw. Gamit tayo ng flat screw dito. Ayan. So, baklasin natin lahat. Ayan, continue tayo dito dahil usap muna kami ng may-ari. Nagtanong ako kung mayroon ba silang ilis. So, baklasin natin lahat ito. Nag-vlog ko na Ay, lagi nang lagi kakaroon. Dili. Vlogger-vloggeran na ako na Kanila lagi ba ito imong tok. Tok. Parang ginawa na rin ito mga kabutingting. Nilagyan siya ng fuse. Pero andito na sa baba. Ayos din yung gumawa nito. Pero ako hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Tanggalin lang natin yung tornilyo dito. Ayan. Tapos yan, tanggalin ko muna yung mga tornilyo dito. Hindi ko na ipapakita. Ayan, bali natanggal ko na yung tornilyo. So ito yung ating huhugutin lang. Ayan, matigas. Matigas yung kanyang shafting. Ayan. Ayan, wala naman siyang tama. Pero nangitim. Kailangan lang natin ng linisan. Linisan na rin natin yung kabila. Tanggalin lang natin tong stopper. Ayan. Tapos lilihain pala muna natin ito. Baka masira yung bushing sa harap. Ayan, kaya ating lilihain lang mga kabutingting. Baka mamaya okay pa yung kanyang bushing sa harap. Baka masira lang kung ating ihuhugutin na hindi natin niliha. So kailangan lang natin itong lihain. Ayan, tapos tanggalin natin. Ayan, good yung bushing dito sa harap. Ito, medyo alanganin ako, parang konti, mayroon akong konting naramdaman na groove, kaya sisilipin natin ito dito. Dahan-dahan lang. Ayun, may gumawa na nga dahil yan, tinalian na siya ng nylon. Ayun, mayroon na rin gas-gas ito. Ewan ko lang kung kita. Ayan, yung hindi masyadong kita sa basta may groove na ito mga kabutingting. Mayroon na siyang gas-gas. So kailangan nating palitan yung bushing sa likod, pero sa harap hindi. Tulin muna natin ito. Nakatali sa nylon. May madisgrasya pa motor nito. So yan. Ayan, kailangan nating tanggalin itong bushing sa likod dahil magpapalit tayo. Ayun. Papakita ko lang sa inyo na may gas-gas talaga ito. Kahit hindi pa natin ito nilinis.
Ayan oh, ayan, gas-gas yan. Oh, ayan oh, yung maputi, yung makintab. Gas-gas yan mga kabuting-ting. So ibig sabihin, sira yung busing sa likuran. So ito ay ating iangat lang. Ayan, para mapalitan natin ang busing. Ayan, pwede na yan. Kuha lang tayo ng busing. Ayan, ito na yung ating busing na pamalit. At ito naman yung pinagpalitan natin. So ito ay ating ikakabit lang. Ayan, tapos tulak lang natin tong aking inangat kanina. Ayan, para mag-lock siya. Ayan, tapos gagalawin lang natin sa ating kamay kung ito ba ay yan, malambot mga kabuting-ting, kagwang. Ayan. Hindi pala masyadong kita yung aking ginagawa. Sorry mga kabuting-ting. Ayan. Ako, malambot, nagagalaw sa kamay. Ayan oh. Dapat hindi ito nagagalaw sa kamay. So ito ay ating uulitin ang kagwang. Ayan. Gamit tayo ng flat screw. Ayan, napakalambot lang na natanggal. Tapos tanggalin natin yung lock. Dahil kung hindi natin tanggalin ito, mag-backjab tayo nito. Ayan. Tapos kuha tayong plies. Ayan, igaganito lang natin. Ibibend na natin pababa. Dahil sumasablay itong lock na ito. Ayan, bibend natin or itutulak natin sa baba para maipit talaga yung busing. Ayan. Tapos lalangisan na rin natin yung kanyang foam dahil tuyong-tuyo. Ayan. Tapos lagay natin yung busing. Tapos pati itong lock. So ikabit lang natin yung lock mga kabuting-ting. Tulak natin sa flat screw. Medyo may kahirapan pa naman tong ganitong lock, pero kayang-kaya na inting yan. Mahirap nga. Sabi ko nga ba eh. Mahirap nga itong ganitong klaseng lock eh. Masama nito, baka madisgrasya pa itong motor. Layo lang natin ng konti. Ayan. Ikabit lang natin. Ayan, ako. Bumabalik. Nako. Patay tayo dyan. Nahirapan si inting. Ayan. Pag hindi kasi natin aayusin yung pag-lock sa busing, nako, patay tayo dyan. Uugong lang kasi ito mga kabuting-ting. Kaya kailangan uulitin, di baling matagal, basta ayusin para mapakinabangan ng may-ari kanilang gamit. Agay. Ayos lang natin yung busing. Ayan. Ayusin lang natin sa pag-lock. Gamit tayo ng ito. Pupukpukin natin. Gamit tayo ng paa. Okay na yan. Tapos galawin natin ulit sa kamay. Ayun, hindi na nagagalaw. So pwedeng pwede na yan. Gitna lang natin. Ayan. Tapos symbol. So yun lang yung pinaka problema. Yung busing lang. Ayan. Tapos okay na yan. Dito naman tayo. Lilinisan natin yung shafting. Lilihain natin. Ayan. Lihain lang natin ito. Medyo may kagaspangan itong aking ginamit. Titirahin na lang natin yan mamaya sa hindi magaspang. Okay na yan. Yan, puting-puti. Meron siyang groove pero okay pa ito mga kabuting-ting. Hindi naman gaanong malalim. So lilihain lang natin ng hindi magaspang yan. Ayan, meron tayong liha dito na hindi magaspang. So pakinisin lang natin ito. Ayan, okay na yan. Makinis na makinis. Good na good na. Tapos dito linisan na rin natin.
tirahin natin ang liha na hindi magaspang, hindi masyadong magaspang. Okay na yan. Ayan, napakakinis na. Yan o. So, balik natin. Ayan. Tapos, dahil nagpalit tayo ng bushing, so magbabawas din tayo ng spacer. Ayan, ito. So, dalawa na yung nabawas nating spacer. Yan o. Ayan, dalawa na yan. Doon sa wall pan na MSA ang brand. So, ito ay maglalagay tayo ng langis. Ayan. Tapos, symbol natin. Yan. Para yatang maganit para yatang maganit mga kabuting-ting maganit dahil ito. Yan. Pasok natin ulit. Ayan. Yan. Okay na. Tapos lalagyan din natin ng langis itong kanyang foam dito. Yung bushing dito sa harap okay naman. Walang problema. Bumabase kasi ako sa shafting. Ayan. Tapos yan tayo ating assemble. Salpak natin. Palsak tuloy. Ayan. Tapos lalagyan ko lang ng tornilyo. Ganon din yung tornilyo dito. So hindi ko na ipakita yung paglagay ng tornilyo mga kabuting-ting. So ayan, bali na itornilyo ko na. So sunod natin gagawin, lalagyan muna natin pala ng stopper. Ayan. Okay na yan. Tapos ayan o, nakikita nyo yung napakalambot na kanina, hindi maiikot. Tapos meron na rin siyang spacer. Nagbawas tayo ng spacer dahil yung original na spacer at saka yung replacement magkaiba ang haba noon. Medyo maiksi ito, pero yung ating ipinalit medyo mahaba yon. Kung hindi tayo nagbabawas, siguradong wala kang mahihila nito. Ito mayroon. So good na ito. So hindi ko muna ito tatakpan dahil baka mamaya ay may problema yung kapasitor. So kahit wag na natin i-tester yan. Doon na lang tayo sa actual babase kung mabilis pa or mabagal. So ito ay aking ikakabit lang dito. Ayan. Ayan, bali lagyan na natin ng screen yan. Tsaka ilisi. Dahil yung screen tsaka ilisi yan, nilinis ko na rin ito. Kaya pwede na natin itong isalpak. Hindi ko na ipinakita yung paglilinis ng screen mga kabuting-ting. Basta nilinis ko na talaga yan, promise. Dahil yung ipapakita ko pa yung paglinis ay hahaba video natin. So ito, nagtanong ako sa may-ari kanina kung mayroon pa ba silang ilising na naitago. Kasi marami silang electric pan dahil suki ko itong may-ari nito kasi ginamit daw. So binalik ko na lang itong ilisi. Yan kung nakikita nyo. Ewan kung bakit nagtaganyan yan. So ito ay ating ilagay lang yung pangharap na screen. Ayan. So testing natin ito. Tingnan natin kung iikot ba. Ganyan lang natin para makita nyo rin. So nung number na ito. So mamaya na natin takpan ito dahil hindi pa natin alam kung okay ba yung capacitor nyan. Dahil sinabi ko kanina, babase na lang tayo sa actual. So saksak ko yung power cord dito. Ayan, umikot. Kasi tingin ko number 2 yata yan. Lagay lang natin sa number 3. Lagay muna natin sa patay. Para makita natin kung ayan ba ay good ba. So ikutin natin sa number 1. Ayan, mabilis pa ito. Mabilis pa. Lagay natin sa number 2. Maingay ito mga kabuting-ting dahil doon sa ano nya, ilisi. Yan, number 3. So good pa itong kapasitor nya dahil umaandar naman at mabilis din, no? Ayan, kahit lagay natin sa number 1 para makita nyo. Mamaya isipin nyo daya tayo. Ayan, number 1. Para yatang baliktad yata ang pagkalagay. Parang ito pala ang number 1. Sa halip na number 1 ay mabilis. Siguro binaliktad ito. Ayan, no? Mabagal. Number 3, yung number 3 pala nito, yun yung pala yung number 1. Kung sa baga pabaliktad ang pag-wirings nito. Pero wala namang problema. So mabilis pa ito mga kabuting-ting. So hindi ko na ito muna papalitan ng kapasitor. So tatakpan ko lang ito at hindi ko na ipakita yung pagtakip niyan. So hugutin lang natin yung saksakan. So stay put lang muna kayo dyan. Yan ay aking tatakpan muna. So yan, bali natakpan ko na mga kabuting-ting. Ayan, o. So final testing natin. Saksak natin yung power cord.
Tapos lagay natin sa number 1. Ang pag-ikot sana nito ay pa ganyan. Pero ito pabaliktad. Ayan oh. Oh, ayan. So yan, number 1 yan. Ikot naman siya kagad. Pero i-post ko muna ito mga kabuting-ting dahil may tumatawag. So stipot muna kayo dyan. Yan, bali. Continue tayo dito sa ating ginagawa. May tumawag na customer. Magpapagawa daw ng washing machine. Si Virgil Labata. Labata pala. Ayan, doon sa Tagnipa. So ayan. Yan ay naka number 1. Lagay natin sa number 2. Ayan, pabaliktad ang ikot nito. Ayan, number 2 yan. Lagay natin sa number 3. Ayan, number 3. So ayan, okay na ito mga kabuting-ting. So gamitin muna natin ito. Pero ilalagay ko muna ito sa number 1. Ayan, maingay yung kanyang ilisis. Yan, number 1 yan. Gamitin muna natin. May mainit. So, continue tayo doon sa wulpan. At kukunin ko muna yon, dalhin dito sa karton. So, ayan. Bali, ito na yung isa, mga kabuting-ting. Ito ay yun. Pero, hindi ko to marirepair, mga kabuting-ting. Dahil ito pala daw ay umaandar. Yun nga lang ay lumalagatak. Dahil dito, ayan, basag yung kanyang pinagkabitan sa swing arm. So, para hindi ito lumalagatak, ang gagawin lang natin yan, bubuksan natin ito. Ayan, bali, hindi na lang natin ito buksan mga kabuting-ting. Dito na lang tayo kailangan hihilahin natin ito. Itong ano niya, pulupot-pulupot. Kung sa baga naka-steady dapat ito mga kabuting-ting. Para hindi siya maglagatak. Siguro hindi ko na ipakita yung pag-steady nito. Hindi ko alam kung alin ba dito ang hihilahin. Ito. Nako, hindi na yata gumagana. Ito yung sira na rin yata. Yan, tingnan muna natin kung ito ba talaga ay gumagana. Baka mamaya mapagbintangan pa ako nito. Kasi reklamo nila sa akin nito ay umaandar, lumalagatak lang daw pag nag-swing. Ayan, gumagana nga. Ayan oh. At napakabilis. So ayan. Hindi ko na ipapakita yung pag-ano nito, pag-ayos nito para hindi lumagatak. Ihilahin ko lang naman itong isang ano dito, isa ito para mag-steady. At hindi na to pwedeng mag-swing dahil putol yung kanyang ano, at yan yung dahilan kung bakit lumalagatak. So ayan. Dito ko natapusin yung video natin mga kabuting-ting. So dalawa lang yung ating nagawa, yung MSA na ang problema niyan ay thermal fuse at saka nagpalit din tayo ng capacitor dahil mababa na yung ating na reading doon sa nakuhang capacitance doon sa capacitor na 900 mahigit. So kaya nagpalit tayo ng capacitor dito. Tapos dito naman nag-stack up tapos nagpalit lang tayo ng bushing. So yan lang yung ating ginawa dyan. So yan, kung mayroon kayo ditong natutunan sa video ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.